Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang maninila na mahusay sa camouflage. Simulan natin ang kwentuhan sa ilog ng Amazon kung saan namumuhay ang pambihirang pagong. Ito ang mga mata-mata. Mabagal lang itong kumilos at wala pang ngipin. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para makahuli ng isda. Ginagamit kasi nito ang kanilang anyo para mag-camouflage. Sa tingin ng mga isda, ang mga mata-mata ay mukhang natutuyong dahon o di kaya ay nabubulok na kahoy. Dahil dyan, ang mga isda na mismo ang lumalapit sa pag-aakalang ligtas sila rito. Kung may isdang mapalapit sa bunganga ng mata-mata, agad niya itong hihigupin. Madali lang sa kanila ang humuli ng pagkain at yan ay dahil sa tulong ng camouflage. Sa mga hindi nakakaalam, ang camouflage ay ang kakayahan ng hayop na gayahin ang anyo at kulay ng paligid. Sa ganitong paraan, hindi mo sila madaling makikita. May mga hayop na nagka-camouflage para magtago sa kalaban, gaya na lang ng kunehong ito. Pero, may mga hayop naman na gumagamit ng camouflage para makahuli ng biktima. Ang magandang halimbawa nito ay ang mga buwaya. Dito sa Sri Lanka, matatagpuan ang mugger crocodile. Sa laki ng buwayang ito, kayang-kaya nitong kumain ng isang buong axis deer. Ngunit hindi yan madaling gawin dahil ang mga axis deer maliksi at mabilis tumakbo. Kaya naman para makahuli, nagka-camouflage ang buwaya. Ginagamit nito ang maitim na balat para mag-camouflage sa maputik na ilog. Kung minsan, nagtatago pa nga ito sa makapal na halamanan. Kapag may lumapit na usa, ito ang hudyat sa kanya upang umatake. Nang dahil sa camouflage, walang kahirap-hirap sa buwaya ang humuli ng matitikas na usa. Kung ikaw ang usa, kaya mo bang hanapin kung nasaan ang buwaya sa picture sa loob ng 5 segundo? Ito ang ulo. Kung isang kompetisyon ang camouflage, ang mga ahas na siguro ang veterano sa palarong ito. Sobrang hirap kasing makita ng ahas, lalo na sa makapal na halamanan kung hindi ka mag-iingat. Gaya ng sawan na ito na nakahuli rin ng usa dahil sa tulong ng camouflage. Nagsimula ang kanilang paghahunting sa paraan ng stalking. Naghahanap muna ang ahas ng mabibiktima bago ito umatake. Katulad ng buwaya, nagtatago rin ito sa maputik na ilog para walang makapansin sa kanya. Kung may antelope na gustong uminom sa ilog, ito ang hudyat na pwede na rin siyang umatake. Agad na susunggaban ito ng rock python. Nililingkisan nito ang kanyang biktima hanggang sa maputulan ito ng hininga. Kapag nilunok ng ahas ang ganito kalaking hayop, hindi na niya kailangang kumain hanggang sa susunod na 6 na buwan. Sino mag-aakala na ang sawan na ito ay nakahuli ng usa dahil lang sa tulong ng camouflage? Pati ang maliliit na ahas ay kailangang mag-camouflage para makahuli ng biktima. Ang mga brown vine snake ay may mapapayat na katawan para mapagkamalan silang tangkay ng kahoy. Ang mga green vine snake naman ay may berdeng kaliskis para akalain mong sila ay bahagi ng halaman. Importante sa mga ahas na ito ang gumaya sa kulay ng kanilang paligid dahil ito ang kanilang tanging paraan para makalapit sa biktima. Dahil din sa kanilang camouflage, ang mga vine snake nakapagtatago sa kanilang mga kalaban. Maliit lang kasi ang mga vine snake kaya maski sila ay kailangang magtago sa mga gutom na predator gaya ng ibon. Sige nga, kaya mo bang hanapin kung nasaan ang vine snake? Ito ang ulo at ito naman ang buong katawan. Kung ang mga vine snake ay ginagaya ang halaman, ang mga orchid mantis naman ay ginagaya ang anyo ng bulaklak. Sa tingin ko, ito na ata ang may pinakamagandang camouflage sa lahat ng mga hayop.
Ginagaya nito ang itsura ng bulaklak para lapitan sila ng mga insekto gaya ng bubuyog, butterfly at gamu-gamu. Sa ganitong paraan, ang pagkain na mismo ang lalapit sa kanila. Kapag may nagkamaling lumapit, tigok sila sa orchid mantis na inakala nilang bulaklak. Sige nga, hanapin mo ang mantis in 5 seconds. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Kung tutungo naman tayo sa kabundukan ng Himalayas, may kilala niyo ang pusa na nagka-camouflage sa nagyayelong batuhan. Ang tinutukoy kong pusa ay walang iba kundi ang snow leopard. Ang balahibo nito ay kulay puti na may patching ng itim, bagay na bagay sa kanyang napiling lugar. Importante sa snow leopard ang mag-camouflage dahil wala naman ritong halaman na pwede nilang pagtaguan. Sa sobrang bisa ng kanilang camouflage, walang kamalay-malay ang kanilang target na paparating na sila. Nang dahil sa camouflage, ang mga snow leopard ang pinakamatagumpay na predator sa bundok ng Himalayas. Sige nga, sandyan yung snow leopard in 10 seconds kasi medyo mahirap yun hanapin. Sirit na? Eto, yan yung ulo, nakasilip siya. Kung pupunta naman tayo sa India, matutunghayan nyo ang pinakamalaking uri ng pusa at kung paano nito gamitin ang camouflage para makapambiktima. Ito ang mga Bengal Tiger. Dahil sa kanilang kahel na balahibo at mga itim na stripes, ang mga tiger walang kahirap-hirap na nakapagtatago sa matataas na damuhan. Kailangan nilang magtago lalo na't malakas ang pakiramdam ng mga Indian boar. Hindi alam ng isa na ito na may tigre na palang lumalapit sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang camouflage para tambangan ang baboy ramo. Ilang saglit lang, umatake na nga ang halimaw. Wala nang kawala ang baboy sa matinik at tusong camouflage ng tiger. Sige nga, kung andito ka sa gubat, kaya mo bang hanapin yung tiger? Ayun no, kita yung ulo, nagtatago sa sulok. Maski ang king of the jungle, kailangan din ng camouflage para makakuha ng pagkain. Bago pa umatake ang leon, marahan itong lumalapit sa kanyang biktima. Kulay brown ang balahibo ng leon, bagay na bagay sa maaraw at madumong lugar ng African savanna. So sobrang husay nito mag-camouflage, walang kamalay-malay ang ibang hayop na meron na palang higanting leon sa kanilang likuran. Masasabi natin na maski ang mga hari ay kailangan din magtago paminsan-minsan para makahuli ng pagkain. O ganun uli, pakihanap nga kung nasaan ang leon. Ayun o, nakatingin din sa'yo. Mula sa lupa, lumipat naman tayo sa karagatan para mas makilala ang mas malulupit na master ng camouflage. Dito sa sahig ng dagat, dapat kang mag-ingat. Baka matapakan mo kasi ang isang pambihirang pating. Ito ang wobbegong shark. Kung minsan, tinatawag rin itong carpet shark dahil para itong carpet sa lupa na nakahandusay sa sahig ng dagat. Kung mahina ang iyong paningin, hindi mo talaga ito mapapansin. Kaya naman sa tuwing may isda na mapapadaan, agad niya itong hinihigop na parang vacuum. Dahil sa kanilang camouflage, easy lang sa wobbegong ang panguhuli ng biktima. Sa lahat ng mga isda, ito na ata ang may pinaka-unbelievable na camouflage. Kilala mo ba ang mga isdang flatfish? Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na tampal sa wikang Pilipino. Nag-evolve ang mga isda na ito na may flat na katawan para kaya nilang magtago sa buhanginan. Paborito nitong kainin ang mga alimango, hipon at pusit, mga pagkain na mahirap hulihin kung hindi sila magtatago.
Ang mga mata nito ay nakapatong sa taas ng kanilang ulo at yun ay para magmasid kung may kalaban. Dahil kung minsan, maski sila ay nagiging pagkain rin kung hindi sila mag-iingat. Kaya mo bang hanapin kung nasaan ang flatfish? Ayun oh! Ano pa kaya ang mga hayop na gumagamit ng camouflage na hindi ko na isama sa listahan? Alin sa mga hayop na inyong napanood ang pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, nagustuhan ko ang camouflage ng mga layon dahil kaya nilang magtago kahit ang laki-laki ng katawan nila. Kung ano man ang napili mong hayop, paki-comment na lang sa ibaba ng video nang ma-share mo sa amin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gabriel at Daddy Andy Balang. Shoutout kay Zeus Hilbuena, Baby Janine Paula Sabado, Jace Teo at Daddy Jervy Changson, Max William at Marcus Taas, Wayne Rodolfo at Andre Huwab, at sa Pamilya Lago at Bersilia Family. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunod mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!